po si Lando. Bata pa ako nung mangyari ang karanasan kong ito. Mga 12 years old, nakatira kami noon sa isang liblib na baryo sa bundok. Yung tipong wala pang kuryente at kailangan mo pang bumaba ng bayan para makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Minsan naglalaro ako sa atik ng bahay namin. Ako lang mag-isa kasi nasa labas yung mga kapatid ko at yung mga magulang ko naman ay nasa bukid. May nakita akong kahon na nakatago sa isang sulok. Nung buksan ko, may mga lumang damit. Pero ang pumukaw ng atensyon ko ay yung isang notebook na may nakasulat na diary sa cover. Pinuksan ko yung diary. Halos hindi ko na mabasa yung mga nakasulat kasi ang liliit ng mga letra at parang minadali yung pagsulat. May mga drawing din ng mga kakaibang simbolo, parang mga demonyo at mga malalaswang imahe. Natakot ako. Kaya ibinalik ko yung diary sa kahon at ibinalik sa pinagkuhanan ko. Nung gabing yon, tinanong ko yung tatay ko kung kanino yung diary. Sabi niya pag-aari daw yun ni Aling Rosing, isa sa mga ninuno namin na may reputasyon bilang isang manananggal. Sabi ng tatay ko, wag na wag ko raw babasahin yung diary ni Aling Rosing dahil baka maimpluwensyahan ako ng kasamaan nito. Isang hapon, pauwi na ako galing sa paaralan. Nadaanan ko yung bahay nila Aling Rosing. Wala na siya sa mga oras na yon, pero yung mga apo niya ay nakatira pa rin doon sa bahay nila. May nakita akong mga tao na naglalakad papunta sa likod ng bahay nila Aling Rosing. Naging mausisa ako. Sinundan ko yung mga tao. Nakita ko na nagtitipon sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nandoon yung isa sa mga apo ni Aling Rosing. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. May hawak siyang isang libro at binabasa niya ito sa harap ng mga tao. Tapos yung mga tao naman ay nakikinig sa kanya. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Nung marinig ko yung binabasa ng apo ni Aling Rosing, ay natakot ako. Kasi yung mga salita ay hindi ko maintindihan. Parang mga Latin or Hebrew. Tapos yung tono ng pagbasa niya ay parang nag-chant siya ng dasal. Umalis na ako at tumakbo pa uwi. Sabi ko sa tatay ko, nakita ko na nagtitipon yung mga apo ni Aling Rosing at may binabasa silang kakaibang libro. Sabi ng tatay ko, wag daw akong mag-alala dahil reenactment lang daw yon ng mga kasaysayan ng baryo. Ginagawa raw yon ng mga apo ni Aling Rosing para hindi makalimutan ng mga tao ang kasaysayan ng baryo. Naniwala naman ako sa tatay ko. Pero habang tumatagal, ay napapansin ko na parang may kakaibang nangyayari sa baryo namin. Yung bunsong kapatid ko na sanggol ay lagi na lang nakangiti sa akin. Kahit na hindi naman ako nakakatawa. Lagi rin siyang sumusunod sa akin ng tingin kahit saan ako magpunta. Isang gabi, narinig ko na may mga tao sa basement ng bahay namin. Bumaba ako para tignan kung sino ang mga ito. Nagulat ako nang makita ko na yung mga apo ni Aling Rosing ay nandoon sa basement namin. May altar sila na may mga kandila. Tapos yung mga tao ay may mga maskara na parang demonyo. Nagdarasal sila sa harap ng altar at yung pinakapinuno nila ay may hawak na libro. Nakita ko na yung libro ay yung diary ni Aling Rosing na nakita ko noon sa attic. Tumakbo ako sa kwarto ng mga magulang ko at ginising sila. Sabi ko, may mga tao sa basement natin. Bumaba kami at nakita namin na walang tao sa basement. Nagkaroon ako ng mga bangungot. Lagi kong napapanaginipan yung mga simbolo na nakita ko sa diary ni Aling Rosing. Pati na rin yung mga maskara na suot ng mga tao sa basement namin. Natatakot ako na baka ako ay maimpluwensyahan ng mga ito. Isang araw nilapitan ako ng isa sa mga apo ni Aling Rosing. Sabi niya nakita raw niya ako na nakatingin sa kanila nung nagtitipon sila sa basement namin. Imbitado raw ako na sumali sa susunod na initiation nila. Tumanggi ako at sinabing hindi ako interesado. Kinabukasan, natagpuan namin na wala ng ulo yung bunsong kapatid namin.
Sabi ng tatay ko, manananggal daw ang may gawa nun. Doon ko naisip na baka yung mga apo ni Aling Rosing ay manananggal din katulad niya. At yung nakita kong pagtitipon sa basement namin ay isang seremonya ng mga manananggal. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nalalaman ko. Nagkunwari akong wala akong alam dahil natatakot ako sa mga taong yon. Habang lumalaki ako ay nagkaroon ako ng anxiety at takot sa mga tao. Hindi ko alam kung sino sa mga kapitbahay namin ang kasama sa kulto nila Aling Rosing. Lagi kong naririnig ang mga bulong nila tungkol sa susunod na pagtitipon. Lagi nilang sinasabi na imbitado ako. Sa ngayon ay 25 years old na ako. Picky 5. Nung isang araw narinig ko na naman ang mga bulong. May susunod na pagtitipon daw at imbitado ako. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon akong sumama. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Natatakot ako pero gusto kong malaman ang katotohanan. Ako po si Jessa. May kwento ako tungkol sa lolo ko. Siguro po ay may mga makaka-relate sa inyo sa kwento namin. May mga kakilala ba kayo na takot sa gabi? Yung tipong hindi makatulog o kaya naman ay hindi makatulog ng patay ang ilaw. Yung lolo ko ganun. May mga nightlight siya sa kwarto. Hindi siya makatulog ng patay ang ilaw. Tapos lagi siyang may flashlight sa tabi ng kama niya. Kapag may naririnig siyang kaluskos sa labas ng bahay, kahit aso lang yon, ay talagang nagigising siya at nagbabantay. Kapag undas naman, hindi siya natutulog. Tapos, may mga nakasinding kandila sa bawat bintana ng bahay namin. Noon, hindi ko alam kung bakit ganun si Lolo. Ang alam ko lang ay takot siya sa dilim. Tapos kapag undas, ay hindi siya natutulog. Nalaman ko lang ang dahilan nung magbinata na ako. Nakipag-inuman ako sa mga pinsan ko. Tapos napag-usapan namin si Lolo. Sabi ng isa kong pinsan, may karanasan daw si Lolo sa isang manananggal. Bata pa raw si Lolo noon. Naglalakad siya sa bukirin ng gabi. Nakita raw niya yung manananggal. Nakatalikod daw ito at may kinakaing tao. Nakaligtas si Lolo dahil sa maliksi siyang tumakbo. Tapos may lampara siya nadala. Nagtago raw si Lolo sa ilalim ng puno at sinindihan yung lampara. Nakita raw niya yung manananggal na lumilipad sa itaas niya. Pero nung makita siya ng liwanag ng lampara, ay bigla raw itong umalis. Hanggang sa pagtanda ni Lolo ay nagbabantay siya sa gabi. Natatakot siya na bumalik yung manananggal at siya naman ang kainin. Kaya lagi siyang may ilaw. Tapos kapag undas ay hindi siya natutulog at may mga nakasinding kandila sa bintana. Dahil ang sabi ni Lolo, sa undas daw ay malakas ang mga manananggal. Kaya nagbabantay siya. Nung marinig ko yun ay na-curious ako. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Lolo. Totoo ba na nakakita siya ng manananggal? Paano? Saan? Anong ginawa niya? Nung sumunod na undas, ay nagpasya ako na alamin ang kwento ni Lolo. Naghanap ako ng mga pahiwatig sa bahay. Baka sakali na may maisulat siya tungkol sa manananggal na nakita niya. Pumunta ako sa attic. Inisaysa ko yung mga gamit doon. Mabuti na lang at may nakita akong journal. Hindi ko alam kung kay Lolo ba yon o sa tatay niya. Pero ang nakasulat doon ay mga kwento ng takot. Mga paraan kung paano makakaiwas sa manananggal. Tapos may nakita rin akong lumang lampara. Siguro yun yung lampara na ginamit ni Lolo para takutin yung manananggal. Sabi ng isa kong pinsan, yung bukirin daw na tinutukoy ni Lolo ay yung dating lupa ng pamilya namin na nabenta na. Kinaratihan ko yung lugar na yon, puno na ng talahib. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro ako matatakot dito. Malapit lang naman sa bahay namin. Tapos may mga kapitbahay na malapit. Kapag sumigaw ako ay siguradong may makakarinig sa akin.
Nung lumubog na yung araw ay naramdaman ko yung takot. Ang dilim ng lugar, parang may mga matang nakatingin sa akin. Naglakad-lakad ako, naghahanap ng kahit anong pahiwatig na may manananggal nga sa lugar na yon. Wala naman. Hanggang sa makarinig ako ng mga bulong, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi. Pero parang galing sa lahat ng direksyon yung mga boses. Tapos may narinig akong rustling ng pakpak. Parang pakpak ng paniki, pero mas malakas. Hindi ko na hinintay na makita pa yung manananggal. Sinindihan ko yung lampara na dala ko. Nakita ko yung manananggal na nakatayo sa isang sanga ng puno. Nakatitig siya sa akin tapos lumipad siya paalis. Nung makauwi ako, ay nakita ko si Lolo na umiiyak. Sabi niya, nakakita raw ako ng manananggal. Nagulat ako kasi hindi ko naman sinabi sa kanya kung saan ako pupunta. Sabi ni Lolo, ganoon din daw yung nangyari sa kanya nung una siyang makakita ng manananggal. May kinakaing tao raw yung manananggal nung makita niya. Nagtago siya sa ilalim ng puno at sinindihan yung lampara. Nakita raw niya yung manananggal na lumilipad sa itaas niya. Pero nung makita siya ng liwanag ng lampara ay bigla raw itong umalis. Kaya lagi siyang may ilaw sa gabi dahil natatakot siya na balikan siya ng manananggal. Si Lola naman nagbigay sa akin ng mga kandila. Sabi niya nung mag-asawa sila ni Lolo ay naririnig rin niya yung mga bulong sa gabi. Pero hindi niya sinasabi kay Lolo dahil natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan. Nung sabihin niya kay Lolo ay doon lang niya nalaman ang tungkol sa manananggal. Nagbigay rin si Lola ng langis at asin. Sabi niya kapag narinig ko raw yung mga bulong, ay maglagay ako ng langis sa tenga ko. Tapos magtapon ng asin sa paligid ng bahay. Matapos mamatay si Lolo, ako na yung nagbabantay sa bahay. Hindi ako natutulog sa gabi. Lagi akong may nakasinding ilaw. Kapag undas naman, ay may mga nakasinding kandila sa bintana. Lagi kong dala yung lampara ni Lolo. Lagi rin akong may dalang asin at langis. Sa tuwing undas ay naririnig ko yung mga bulong. Pero hindi ako natatakot. Alam ko kung paano sila lalabanan. Handa akong protektahan ang pamilya ko sa manananggal na minsang nagdulot ng takot kay Lolo. May narinig akong kwento sa isa sa mga barangay na napuntahan ko na nasa kabundukan. Hindi ko na lang babanggitin kung saan kasi baka may mga makapakinig na taga roon at magalit sa akin. Pero kilala yung barangay na yon sa mga kababalaghan na nangyayari doon. Maraming mga halimaw sa lugar na yon, pero pinaka-popular sa kanila ay yung manananggal. Nakilala ko yung isang matanda na nagkwento sa akin tungkol sa manananggal. Sabi niya, matagal na raw nawala yung manananggal na yon. Pero isang araw ay muling nagpakita at naghasik ng lagim. Ang kwento ng matanda ay ganito. Isang gabi raw ay nagising ang manananggal na ito mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Halos 3 dekada rin siyang natutulog. Ang manananggal na ito ay isang babae na dati raw ay albularyo sa kanilang lugar. Pero dahil sa inggit at kasakiman ay natutong magkulam at nagkaroon ng kakayahang magpalipad ng katawan. Nang mabalita ng mga tao ang tungkol sa kanyang ginagawang panggagahasa sa mga buntis, ay nagkaisang patayin siya ng mga ito. Isang albularyo ang nakaisip na lagyan ng bawang ang katawan nito habang siya ay natutulog. Nang mahuli siya ng mga ito ay hindi na siya nakapalag pa. Namatay siya sa matinding pagkasunog ng kanyang katawan dahil sa bawang. Pero hindi alam ng mga taong bayan na may iniwang anting-anting ang babaeng manananggal sa kanyang kubo. Isang anting-anting na kayang bumuhay ng patay. Ang anting-anting na iyon ang bumuhay sa kanya, kaya lang ay hindi na niya nakuha ang kanyang katawan. Kaya habang nakalutang ang kalahati ng kanyang katawan ay naisip niyang magpalit ng anyo at humanap ng bagong biktima. Sa pagkakataong iyon ay may particular siyang hinahanap.
Ang huling nakita niyang tao bago siya mamatay ay isang batang babae na nagtatago sa likod ng albularyo na pumatay sa kanya. Ang batang babae na iyon ay nagmana ng mga mata ng albularyo kaya madali niyang makikilala. Lumipad ang kalahating katawan ng manananggal. Nagulat siya sa itsura ng barangay na yon, masyado ng moderno. Maraming bahay na may kuryente at nakasindi pa ang mga ilaw kahit 10 oras na ng gabi. Lumipad siya ng lumipad hanggang sa marating niya ang isang talon na malapit sa barangay. Doon ay nakakita siya ng isang dalagita na nakaupo sa gilid ng talon. Nakatalikod ito sa kanya at may hawak na maliit na salamin. Nagaayos ng buhok ang dalagita. Lumutang siya palapit dito at nagsalita, "Magandang gabi." Nagulat ang dalagita at napalingon sa kanya. Natakot ito sa kanyang itsura. Kulubot ang kanyang balat at may mga sugat pa na hindi gumagaling. "Ano pong ginagawa niyo rito?" tanong ng dalagita. "Hinahanap kita," sagot niya. "Ako, bakit po ako?" tanong uli ng dalagita. "Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay," sabi niya. Umiyak ang dalagita. "May kasalanan po ako sa inyo, pero hindi ko po kayo kilala," sabi ng dalagita. "Ako si Aling Marta, isang manananggal. Ikaw ang apo ng albularyo na pumatay sa akin kaya namana mo ang mga mata niya. Nakikita mo ako kahit na hindi pa ako nagpapakita sa iyo. Nakatago ka sa likod niya noong patayin nila ako. Ikaw ang huling taong nakita ko bago mamatay. Kaya ikaw ang hinanap ko at natagpuan kita." Sabi ng matanda na nagkuwento sa akin ay yung dalagita raw na nakakita kay Aling Marta ay ikinuwento sa mga kakilala niya ang nangyari. At doon nga ay nalaman na muling nabuhay si Aling Marta. Natagpuan na lang daw yung matanda na nagkuwento sa akin na patay at wala ng laman ang tiyan. Siya raw ang pinakahuling biktima ni Aling Marta. Mabuti na lang at hindi ako ang huling biktima ng manananggal na yon. Baka ako yung nakitang natutulog sa gilid ng talon. Sana ay magsilbing babala ito sa mga makikinig. Kung sakaling mapadayo kayo sa lugar na yon, ay mag-ingat sa mga halimaw na nagtatago sa mga kabahayan. Ako po si Ramil. Estudyante ako sa isang universidad sa Maynila. Sa isang dorm ako nakatira. Ang dami ko ng karanasan sa dorm na ito. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung nawala si Ate Lita. Siya yung nagmamay-ari ng karinderya na malapit sa amin. Nung mga panahon na yon, sobrang takot kami kasi lagi namin siyang nakikita na naglalakad sa kalsada. Tapos bigla siyang nawala. Sabi ng mga pulis baka raw may dumukot sa kanya. Pero sabi ng mga nakakakilala sa kanya, imposibleng mangyari yon kasi sobrang bait ni Ate Lita. Wala siyang kaaway. Naalala ko lang yung nangyari kay Ate Lita kasi may naamoy ako. Naalala ko na may naamoy din akong ganun nung mga panahon na nawawala si Ate Lita. Amoy nabubulok na karne. Akala ko nga may daga na namatay sa kwarto ko. Pero hindi ko naman mahanap kung saan nanggagaling yung amoy. Nung isang araw, naamoy ko ulit yun. Sabi ko, baka yung kapitbahay namin, may patay na daga sa kanila. Pero nung pauwi ako galing sa school, naamoy ko ulit yun. Doon sa lugar kung saan ko unang naamoy yon nung nawawala si Ate Lita. May nakita akong lalaki na naglalakad sa kabilang kalsada. Nung sumunod na araw, nakita ko ulit yung lalaki na naglalakad sa parehong lugar. Nagtaka ako kasi 8:00 ng gabi yon. Tapos, nung sumunod na araw nakita ko ulit siya, 8:00 ng gabi. Doon din sa parehong kalsada. Nung sumunod na araw, 8:00 ng gabi nakita ko ulit siya. Doon din sa parehong kalsada. Naisip ko baka may problema yung taong yon. Baka nawawala siya. Kaya sinundan ko siya. Doon siya pumasok sa isang abandonadong gusali.
Nung pumasok ako sa loob, nakita ko yung lalaki na nakatayo sa sulok. Tapos, may mga tao pa na nakatayo sa iba't ibang sulok ng gusali. Nakatalikod silang lahat sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero natakot ako. Kaya umalis na ako. Nung sumunod na araw pumasok ulit ako sa gusali. Doon pa rin yung lalaki nakatayo sa sulok. Doon din yung ibang tao. Nilapitan ko yung lalaki. Tapos tinanong ko kung anong ginagawa niya doon. Hindi siya sumagot. Tapos, narinig ko na may bumulong sa likod ko. Paglingon ko, yung isang lalaki na nakatayo sa kabilang sulok, nakatalikod pa rin siya. Pero narinig ko na nagsalita siya. Binulong niya yung pangalan ko. Tapos, isa pa ulit, binulong din yung pangalan ko. Isa pa ulit, isa pa ulit, isa pa ulit. Lahat sila naririnig ko na binubulong yung pangalan ko. Tumakbo ako palabas ng gusali. Hindi ko alam kung bakit nila binubulong yung pangalan ko. Pero natakot talaga ako. Hindi ko na sana babalikan yung gusali na yon. Pero may nagkwento sa akin na yung mga tao raw na nakatayo doon sa gusali ay binubulong ang pangalan ng taong malapit ng mamatay. Kaya raw naglalakad doon si Ate Lita ay dahil binubulong na ang pangalan niya. Sabi ko sa kaibigan ko, binubulong din ang pangalan ko. Sabi niya, wag na raw akong bumalik doon. Pero hindi ako nakinig, bumalik ulit ako doon. Pero wala na yung lalaking naglalakad na nakita ko. May iba na naman na nakatayo sa sulok at binubulong ang pangalan ko. Lumapit ako sa isang lalaki at tinanong ko kung bakit niya binubulong ang pangalan ko. Sabi niya dahil malapit na raw akong mamatay. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Sabi niya hindi raw niya alam. Basta nararamdaman lang daw niya. Tinanong ko siya kung sino siya. Sabi niya hindi niya raw alam. Basta naglalakad lang daw siya sa kalsada. Tapos bigla na lang siyang napunta doon sa gusali. Nakatayo lang daw siya sa sulok. Tapos narinig niya na binubulong niya ang pangalan niya. Hindi raw niya alam kung gaano na siya katagal na nakatayo doon. Basta ang alam lang daw niya ay nawawala ang katawan niya. Sabi ko sa kanya, hahanapin ko yung katawan niya. Pero sabi niya, hindi ko raw yun makikita kasi ako rin ay mawawala. Nagising na lang ako na nasa kama ko na ako. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi, pero alam ko na hindi pa naginip ang lahat ng yon. Nung sumunod na araw, bumalik ulit ako doon sa gusali. Pero wala na yung lalaking nilapitan ko. May iba na naman na nakatayo sa sulok at binubulong ang pangalan ko. Nakailang balik ako doon, pero hindi ko na siya nakita. Isang araw, naglalakad ako pa uwi. Tapos nakita ko yung sarili ko na naglalakad din sa kabilang kalsada. Sinundan ko yung sarili ko. Pumasok din ako doon sa abandonadong gusali. Nakita ko yung sarili ko na nakatayo sa sulok. Nilapitan ko yung sarili ko, tapos sabi ko, hindi pwede ito. Hindi pwede na ako ang maging dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa paligid ko. Doon ko na-realize na ako ang dahilan ng lahat ng yon. Nung nawala si Ate Lita, nakita ko siya na naglalakad sa kalsada. Pero hindi ko siya kinausap. Hindi ko siya sinabihan na bumalik sa katawan niya. Kaya tuloy nawala siya at namatay. Ako ang dahilan ng pagkawala niya. Ako ang dahilan ng pagkawala ng lahat ng taong nakikita ko na naglalakad sa kalsada. Ako ang dahilan kung bakit nawawala sila at namamatay. Ako ang dahilan kung bakit binubulong nila ang pangalan ko. Dahil ako mismo ay binubulong ang pangalan ko, pero hindi na ngayon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na mamatay ako. Hindi ako papayag na maging dahilan ako ng pagkamatay ng ibang tao. Hahanapin ko ang mga nawawalang katawan ng mga kaluluwang naglalakad sa kalsada. Hahanapin ko ang katawan ko. Hahanapin ko ang katawan ng taong nilapitan ko. Hahanapin ko ang katawan ni Ate Lita. Hahanapin ko ang katawan ng lahat ng nawawala sa gusaling yon. Hahanapin ko ang katawan ng lahat ng naglalakad sa kalsada. Pero sa ngayon mag-aaral muna ako, magtatrabaho, magpapamilya.
Pero habang ginagawa ko ang mga yon, ay tutuparin ko rin ang pangako ko sa sarili ko. Ako po si Mervin. Isa po akong OFW dito sa Middle East. Matagal na akong nakikinig sa channel nyo. Lagi kong pinapakinggan yung mga stories nyo sa YouTube habang nagtatrabaho. Parang nakakatanggal kasi ng homesick yung mga stories nyo, kaya naisipan kong magpadala ng story ko. Sana po ay magustuhan nyo. Nagsimula ang lahat nung makuha ko yung diary ni Lola. Matagal na akong nagtatrabaho sa ibang bansa. Bihira na akong makauwi sa Pilipinas. Kaya nung sabihin ni Mama na may iniwang diary si Lola para sa akin, ay na-curious ako. Si Lola kasi, hindi naman siya writer, ni hindi nga siya marunong magbasa. Paano siya nagkaroon ng diary? Tapos sa akin pa niya iniwan. Nung mabasa ko yung diary, dun ko nalaman na may mga tinatago palang sekreto si Lola na hindi niya nasabi sa amin. Isa na doon yung tinatawag na Lost Town. May parte daw ng bayan namin na hindi natutuklasan ng mga tao. Nakatago raw ito sa gilid ng bundok. At ang makakakita lang nito ay yung mga tao na may dugong katutubo. May dugong katutubo yung pamilya namin, pero hindi na ito halata dahil sa mga pinagdaanan ng mga ninuno namin. Sabi sa diary ni Lola, yung Lost Town daw ay isang uri ng pocket dimension na may sariling oras at panahon. Kailangan daw ay magdala ng orasan dahil kapag nakapasok ka doon, ay titigil ang oras ng orasan mo. Kapag bumalik na sa normal ang oras, ay ibig sabihin ay nakalabas ka na ng Lost Town. Sabi pa ni Lola, ay magugulat daw kami kapag nakita namin yung Lost Town dahil parang nakaraan na buhay pa sa kasalukuyan. Naisip ko na umuwi sa Pilipinas. Gusto ko kasing makita yung Lost Town na tinutukoy ni Lola. Sinama ko yung kaibigan kong si Ken. Sabi ko sa kanya, uuwi lang kami ng Pilipinas pero hindi ko sinabi na may pupuntahan kami. Baka kasi hindi siya pumayag. Pagdating namin sa Pilipinas ay nagrenta kami ng motor. Sinabi ko kay Ken na may pupuntahan kami. Nung tanungin niya kung saan, ay sinabi ko na lang na surprise. Nung nasa bundok na kami, ay nagtanong siya kung saan ba talaga kami pupunta. Sinabi ko na lang sa kanya na magtiwala lang siya sa akin. Nung nasa kalagitnaan na kami ng bundok, ay may nakasalubong kaming matandang lalaki na may dalang mga kahoy. Tinuro niya yung dinaraanan namin at tinanong kung doon daw ba kami pupunta. Tumango lang ako. Sabi nung matanda, may manananggal daw na nakatira doon. Nagkatinginan kami ni Ken. Tapos ay tumawa siya. Sabi niya, ang weird daw ng mga tao sa probinsya. Nung makarating kami sa dulo ng kalsada, ay may nakasalubong ulit kami na isang matandang babae. Ganon din yung sabi niya sa amin, may manananggal daw na nakatira doon. Bumaba ako ng motor at tinanong yung matanda kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, may isang pamilya raw na nakatira doon sa lugar na pupuntahan namin. Mga manananggal daw sila. Nagpasalamat na lang ako sa matanda. Pagkaalis namin ay nagtanong si Ken kung ano raw ba yung sinasabi ng matanda. Sinabi ko sa kanya na may mga tao na nakatira sa lugar na pupuntahan namin. Mga manananggal daw sila. Sabi ko kay Ken, baka naman nagbibiro lang yung mga matanda. Pero sabi niya, bakit daw magbibiro yung mga yon? Ano raw ba yung pupuntahan namin? Sinabi ko na lang sa kanya na malapit na kami, magtiwala na lang siya sa akin. Nung makarating kami sa dulo ng kalsada ay naglakad na lang kami. Tinago namin yung motor sa mga puno. Sabi ko kay Ken, may makikita kaming mga bahay. Kapag nakita namin yon, ay ibig sabihin ay nasa Lost Town na kami. Tinanong niya ako kung ano yung Lost Town. Pero sabi ko, basta makikita rin niya. Nung makakita kami ng mga bahay, ay nagulat si Ken. Kasi yung mga bahay, mga lumang bahay na gawa sa kahoy.
May mga tao na lumabas at nagtinginan sa amin. Sabi ni Ken, baka daw mga artista yung mga yon, kaya ganun yung mga bahay nila. Sabi ko, hindi. Dahil mga manananggal ang mga yon. Natawa si Ken. Sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa mga manananggal. Doon sa mga oras na yon ay nagsimula nang tumigil yung orasan ko. Pinakita ko kay Ken yung orasan ko. Sabi ko, tumigil na yung oras ko. Ibig sabihin, nasa Lost Town na kami. Hindi siya makapaniwala. Nagtanong siya kung ano ba yung Lost Town. Sinabi ko sa kanya na ito yung sinasabi ni Lola sa diary niya. Nung maglakad kami sa mga bahay, ay napansin namin na may mga gamit na galing sa mga ninuno namin. May mga lumang damit, mga lumang gamit sa bahay. Sabi ko kay Ken, baka dito nang galing yung mga ninuno namin. Kaya lang ay hindi na sila nakabalik dito. Nung pumasok ako sa isang bahay, ay may nakita akong lumang salamin. Tumingin ako doon, pero nagulat ako nung may makita akong anino na may pakpak. Paglingon ko sa likod ko ay wala naman akong nakita. Lumabas ako ng bahay at tinanong ko si Ken kung may nakita ba siya na may pakpak. Sabi niya, wala naman daw. Tumingin ako sa paligid. Doon ko nakita yung isang nilalang na nasa itaas ng puno. Nakatingin siya sa amin. Tapos ay bumuka yung bibig niya at lumabas yung mahahabang dila. Sabi ko kay Ken, tumakbo na kami. May manananggal. Nung tumakbo kami, ay biglang sumugod yung manananggal. Lumilipad siya habang nakatayo. Parang siyang malaking paniki na may katawan ng tao. Sumugod siya sa amin. Nung malapit na siya ay bigla siyang umatras. Tapos ay lumipad siya ng palayo. Napahinto ako. Nagtaka ako kung bakit siya umatras. Doon ko naalala yung mga manananggal na nakatira sa Lost Town. Baka natakot siya sa mga yon. Nung tumakbo ulit kami ay nakita ko yung mga manananggal na lumabas sa mga bahay. Tapos ay nakita ko yung manananggal na sumugod sa amin. Nung makita siya ng mga manananggal na nakatira sa Lost Town ay bigla siyang lumipad palayo. Doon ko naisip na baka hindi talaga nila kami sasaktan, pero yung manananggal na sumugod sa amin ay hindi sila magkapamilya. Nung makalabas kami sa Lost Town ay tumakbo na kami pabalik sa motor. Nung makarating kami sa motor ay nag-start na agad ako. Pero hindi siya umaandar. Si Ken naman ay nakatingin sa paligid. Sabi niya, nakikita niya yung manananggal sa mga puno. Nung umandar na yung motor, ay pinaharurot ko na agad. Pero bigla na lang sumugod yung manananggal. Naramdaman ko na lang na lumipad kami. Tapos ay bumagsak sa lupa. Pagtingin ko kay Ken, ay nakita ko na hawak siya ng manananggal. Sumigaw ako. Tinawag ko yung pangalan niya. Pero lumipad na yung manananggal. Nung makabalik ako sa bayan ay hindi na ako nagpaalam pa sa mga magulang ko. Agad akong bumalik dito sa Middle East. Hindi ko na sinabi sa kanila yung nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa amin ni Ken. Lagi kong napapanaginipan yung itsura ng manananggal. Tapos ay yung itsura ni Ken nung agawin siya. Sana mapatawad ako ng pamilya niya. Ang pangalan ko po ay Nestor. May ikukwento lang po ako sa inyo na nangyari sa akin noong 12 years old ako. May tradisyon po kasi sa amin na hindi ko alam kung kami lang ba ang gumagawa o may iba pang mga pamilya na may kaparehong tradisyon. Nagsimula ito sa lolo ko. Nung mga panahon na yon ay may sakit na si lolo. Kaya nagdesisyon siya na ipasa sa akin ang responsibilidad na yon. Panganay ako sa mga apo niya, kaya ako yung napili niya. Hindi ko alam kung paano ko ba ikukwento sa inyo ito, pero sisikapin ko na maintindihan nyo. Dinala ako ni lolo sa isang lugar sa gubat. Liblib yung lugar na yon at wala masyadong nagpupunta roon. Maraming kwento ang kumalat tungkol sa lugar na yon. Maraming trahedya na ang nangyari roon. Maraming tao na ang nawala at namatay sa lugar na yon. Pagdating namin doon ni lolo ay may tinuro siya sa akin na isang puno.
Sabi niya, doon daw ako dapat magbantay. Tapos pinakita niya sa akin yung mga gamit na dapat kong dalhin kapag nagbabantay ako doon. Kutsilyo, bote ng asin at bawang. Tapos tinuro niya sa akin kung paano gagamitin yung mga yon. Kutsilyo para sa pagtatanggol sa sarili, asin at bawang naman para sa manananggal. Nagtaka ako noon kung bakit ang dami niyang dalang kutsilyo at bote ng asin at bawang. Tapos napansin ko halos lahat ng kutsilyo ay may kalawang na. Yung mga bote naman ay may mga crack na, halatang hindi na nagamit ng matagal. Hindi ko na lang pinansin yun. Nung una kong punta doon, mag-isa lang ako. Nakahanap ako ng lumang bag na nakatago sa mga ugat ng puno. Pagbukas ko, may mga damit ng lalaki, may wallet, may mga ID. Pero expired na yung mga ID. Sa pagkakaalam ko, yung may-ari ng bag na yon ay isa sa mga taong nawala sa lugar na yon. Pero hindi ko na lang sinabi kay Lolo. Baka kasi magalit siya at hindi na ako papuntahin doon. Sa ilalim ng mga damit, may nakita akong lumang libro. Binuklat ko yon at nakita ko na may mga simbolo na hindi ko maintindihan. Tapos sa pagitan ng mga pahina ay may mga piraso ng asin at bawang. Doon ko naisip na baka yung may-ari ng bag na yon ay may kaparehong misyon sa akin. At hindi siya nakaligtas sa kung anong panganib ang naghihintay sa akin. Ilang beses pa akong bumalik doon sa lugar na yon. Wala naman akong nakikitang kahit ano, kaya medyo nagiging kampante na ako. Hanggang sa isang beses na pumunta ako doon, may nakita akong babae. Naglalakad siya papunta doon sa puno kung saan ako nagkukubli. Hindi ko alam kung nakikita niya ako or hindi, pero nagkubli ako ng maayos. Pagdating niya doon sa puno, napatingin ako sa paligid, baka kasi may kasama siyang iba, pero wala akong nakita. Tapos nagulat ako kasi naghubad siya, nagtaka ako kung anong ginagawa niya. Pero bigla siyang nagbago. Nagkaroon siya ng pakpak, yung mga braso niya naging pakpak at yung katawan niya ay nahati sa gitna. Doon ko na-realize na manananggal yung babae. Halos hindi ako makahinga sa takot. Nakita ko yung kalahati ng katawan niya na naiwan doon sa ilalim ng puno. Tapos lumipad siya palayo. Nagkubli ako sa mga ugat ng puno. Nakita ko kung saan siya lumipad. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naisip ko yung mga sinabi ni Lolo. Kailangan kong lagyan ng asin at bawang yung kalahati ng katawan ng manananggal. Pero natakot ako na baka bumalik agad siya at makita ako. Naisip ko na baka kaya hindi nagamit ni Lolo yung mga gamit niya ay dahil matagal nang hindi nagpapakita yung manananggal. At kung hindi ko gagawin ang nararapat, ay baka marami pa siyang mabiktima. May naisip akong paraan, kaso hindi ko alam kung gagana ba yon. Pero sinubukan ko pa rin. May dala ako noon na lumang gamit ng yumaong lolo ko. Naisip ko na baka pwede kong gamitin yon para pain sa manananggal. Nung makabalik ako sa bahay, nilabas ko yung gamit ni Lolo. Isang lumang payong, pinuksan ko yon at nilagyan ng asin at bawang yung mga gilid ng payong. Tapos nilabas ko yung mga pako na nakatago sa hawakan ng payong. Nilagyan ko rin ng asin at bawang yung mga yon. Pagkatapos ay binalik ko sa dati yung payong. Nung bumalik ako doon sa lugar na yon, wala pa yung manananggal. Nagtago ako doon sa dati kong taguan. Tapos nilabas ko yung payong at tinutok yun doon sa kalahati ng katawan ng manananggal. Binuksan ko yung payong at tumama yun sa katawan ng manananggal. Nagsitayuan yung mga balahibo ko. Hinila ko pabalik yung payong at nakita ko na may mga piraso ng laman na nakadikit doon sa gilid ng payong. Nung bumalik ako sa bahay, halos hindi ko na mabuksan yung payong. Nasira na siya dahil sa kalawang. Pero nagawa ko pa rin siyang buksan. Nakita ko yung mga piraso ng laman na nakadikit doon. Pero natuyo na yung mga yon. Nung gabing yon, hindi ako nakatulog ng maayos.
Inisip ko kung ano na ang nangyari doon sa manananggal. Kinabukasan, maaga ako pumunta doon sa lugar na yon. Pagdating ko doon, nakita ko yung katawan ng manananggal. Nandoon pa rin, walang itaas na bahagi. Pero natuyo na yung balat niya at yung laman niya ay parang natunaw. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ko na binalikan yung bag na nakita ko noon. Hindi ko rin sinabi kay Lolo yung tungkol sa manananggal. Pero nangako ako sa sarili ko na ipagpapatuloy ko yung tradisyon niya na pangangalaga sa aming lugar. May matinding takot ako sa dilim. Bata pa lang ako, hindi ko na talaga gusto yung madilim na lugar. May mga nagsasabi na baka raw may phobia ako sa dilim. Hindi ko naman sila masisisi kung yun ang isipin nila. Pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit ako takot sa dilim. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. May isang beses na naglalaro kami ng taguan ng mga pinsan ko. Tapos naisipan kong magtago sa ilalim ng bahay namin. Hindi pa konkreto yung sahig noon. Nakalupa lang, kaya nakakapasok ako sa ilalim. Habang nakahiga ako sa ilalim ng bahay, narinig ko yung bulong ng dilim. Doon nagsimula ang lahat. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Doon nagsimula yung takot ko sa dilim. Sa ilalim ng bahay namin, lumaki ako sa bahay na ito. Lumaki ako sa bahay na puno ng anino. Dito sa bahay na ito, sa mga kwarto, sa sala, sa kusina, sa banyo. Sa lahat ng sulok ng bahay na ito, naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Ang dami ko ng karanasan sa bahay na ito. Ang dami ko ng nakitang kababalaghan, hindi lang sa bahay na ito, kundi sa iba pang bahay na aming natirhan. Lalo na sa bahay na iyon, yung lumang bahay ng pamilya namin sa gitna ng kagubatan. Doon ko unang narinig yung bulong ng kadiliman. Natatandaan ko pa noon mga 10 anyos ako, doon ko unang naranasan yung tinatawag nilang bangungot o sleep paralysis. Natutulog ako noon tapos nagising ako na hindi makagalaw. Nakatingin lang ako sa kisame tapos sa gilid ng paningin ko nakita ko yung anino sa sulok ng kwarto. Unti-unti siyang gumagalaw, unti-unting nagbabago ng anyo. Lumalaki yung anino, nagiging halimaw. Doon nagsimula yung pagkalugmok ko sa takot at paranoia. Lumipas ang mga taon, lumipat kami sa ibang bahay. Pero yung bulong ng kadiliman sinundan ako. Sinundan kami. Doon sa bahay na ito, sa kwarto na ito, naririnig ko pa rin yung bulong ng kadiliman. Natutunan kong huwag pansinin. Natutunan kong iwasan. Pero hindi ko sila nakalimutan. Hindi ko nakalimutan yung mga bulong ng kadiliman. Hindi ko nakalimutan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natatakot ako sa dilim. Pero dumating yung araw na sinabi ko sa sarili ko na haharapin ko yung takot ko. Susubukan kong labanan yung takot na nararamdaman ko. Isang gabi, naglalakad ako sa madilim na kalsada. Walang poste ng ilaw. Yung flashlight lang ng cellphone ko ang nagsisilbing gabay sa dadaanan ko. Sabi nila may manananggal daw na namamahay sa kalsadang ito. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta rito. Siguro gusto ko lang patunayan sa sarili ko na kaya kong labanan yung takot ko sa dilim. Pero hindi ko kinaya. Kinabahan ako. Bumilis yung tibok ng puso ko. Nagsimulang manginig yung mga kamay ko. Naramdaman ko na naman yung bulong ng kadiliman. Nagsalita ako. Sabi ko hindi ako natatakot. Pero nagsisinungaling lang ako. Natatakot ako. Natatakot na naman ako. Tumakbo ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Hindi ako pwedeng magpatalo sa mga bulong ng kadiliman. Pero habang tumatakbo ako, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. May isang nilalang na may malalaking pakpak ang sumusunod sa akin. Hindi ako lumingon. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Naririnig ko yung tunog ng pagaspas ng mga pakpak niya.
naririnig ko yung mga yabag niya sa likod ko. Sabi ko sa sarili ko, totoo pala yung sabi-sabi na may manananggal sa kalsada na yon. Doon nagsimula ang lahat nung maramdaman ko yung malamig na kamay na humawak sa likod ko, nung marinig ko yung boses na tumatawag sa pangalan ko, nung makita ko na yung mga anino sa kwarto na ito ay nagsisimula ng kumilos ng kusa. Doon ko napagtanto na nagkatotoo na yung mga takot ko. Dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Dumating na yung araw na susunduin na ako ng mga bulong ng kadiliman. Dumating na yung manananggal para sa akin. Nakaupo ako sa kwarto na ito, sa lumang kama na ito. Nagsusulat gamit itong lumang makinilya. Tanging ilaw lang mula sa gasera ang nagsisilbing liwanag sa paligid ko. Pati na rin sa kwarto na ito. Nakatingin sa akin yung mga anino sa sulok ng kwarto. Naririnig ko yung bulong ng kadiliman. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa kanila. Hindi ako natatakot sa dilim. Natutunan kong harapin yung takot ko. Natutunan kong labanan yung mga bulong ng kadiliman. Natutunan kong labanan yung mga anino sa sulok ng kwarto. Natutunan kong labanan yung manananggal. Alam ko na yung kahinaan niya. Alam ko na kung paano siya labanan. Alam ko na kung paano siya patayin. Alam ko na kung paano siya patayin sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw sa isip ko. Ayokong mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin nila, hindi ako magpapatalo. Hindi ako magpapatalo sa mga bulong ng kadiliman. Hindi ako magpapatalo sa mga anino sa sulok ng kwarto. Hindi ako magpapatalo sa manananggal na may punit na katawan at bumubukang bibig. Hindi ako magpapatalo sa dilim. Hindi ako nag-iisa. Alam kong hindi ako nag-iisa. Marami pa ang katulad ko na nakikipaglaban sa mga bulong ng kadiliman. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa mga anino sa sulok ng kwarto. Marami pa ang katulad ko na natatakot sa dilim pero hindi tayo nag-iisa. May mga paraan para labanan natin ang mga halimaw sa isip natin. May mga paraan para labanan natin ang mga bulong ng kadiliman. Kailangan lang natin hanapin yung paraan na yon. Kaya ko isinulat ang kwento kong ito. Gusto kong malaman ng mundo na hindi tayo nag-iisa. Kaya natin silang labanan. Kaya natin silang patayin. Tago sa liblib na bahagi ng probinsya ang aming baryo. Malayo sa kabihasnan, walang signal ng cellphone, walang internet. Lahat ng mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid. At ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay pagtatanim at pangingisda. Hindi naman sa pagmamayabang pero kami ang pinakamaayos na bahay sa lugar namin. Bago pa man kasi kami mapadpad sa baryo ay may kaya na kami sa buhay. Naging maganda lang yung takbo ng negosyo namin kaya nagpagawa ng bahay doon si tatay. Dati bakasyonan lang namin ito. Pero dahil sa ilang mga bagay ay napilitan kaming magstay doon ng matagal. Isa na sa mga bagay na yon ay yung pagkamatay ni tatay. Undas noon, naalala ko pa, nagpunta kami sa sementeryo para dalawin yung puntod ni tatay. Nagdala kami ng mga paborito niyang pagkain, mga bulaklak, kandila. Nagdasal kami, nagkwentuhan, nagbalik tanaw sa mga masasayang alaala namin kasama siya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay mahal na mahal pa rin namin si tatay. Hindi naman kasi talaga siya masamang tao. Naging biktima lang siya ng alak. Hindi ko na lang ikukwento kung paano siya namatay. Basta ang masasabi ko lang ay siya yung manananggal na pinagpapatay ng mga tao sa amin. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. Basta na lang isang gabi ay umalis yung kalahati ng katawan niya at nag-iwan ng mga damit na puno ng dugo.
Nung mahuli siya ay halos hindi na siya makilala dahil sa dami ng sugat. Hindi ko rin alam kung bakit siya naging manananggal. Basta ang sabi sa akin ni ate ay may isang gabi na umuwi si tatay na lasing. Tapos ay may kasama raw itong isang magandang babae. Nagkulong sila sa kwarto at kinabukasan ay wala na yung babae. Hindi na rin nagkwento si tatay kung sino yon. Siguro ay yung babae ang nagmanananggal sa kanya. Si ate ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito. Siya ang kasama ko sa bahay. Siya ang nag-alaga sa akin nung mawala si tatay. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob si ate. Siya yung nakahuli kay tatay na manananggal. Siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi. Habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay, siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay. Siya rin yung nakipag-usap sa mga kapitbahay namin para tulungan kaming hulihin si tatay at tapusin ang lahat ng kalbaryo na dulot niya sa amin. Kahit na siya rin ay nagluluksa sa pagkawala ng asawa niya, si ate na rin ang nagpatuloy ng negosyo namin. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Ako naman ay tumutulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing lang ni ate kasi kahit na siya lang ang nagtatrabaho para sa amin, ay hindi niya pinababayaan yung bahay. Lagi siyang naglilinis, nag-aayos ng mga gamit, nagluluto ng masasarap na pagkain. Lalo na kapag may okasyon tulad ng undas. Sa tuwing undas ay nagdadala kami ng maraming pagkain sa puntod ni tatay. Tapos ay nag-iimbita kami ng mga kamag-anak at kaibigan para makisalo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay gusto pa rin ni ate na iparamdam kay tatay na mahal namin siya. Kaya lang sa huling undas na magkasama kami ni ate ay may nangyari na naman na hindi namin inaasahan. Bago pa man sumapit yung mismong araw ng undas, ay may mga kakaibang nangyayari na sa bahay namin. Nakakarinig kami ng mga bulong. Kapag nag-iisa kami sa kwarto, sa kusina, sa sala, kahit saan, basta nag-iisa kami, ay may bumubulong. Hindi namin maintindihan yung sinasabi ng bumubulong, pero pareho kami ni ate na nakakarinig noon. Tapos kapag gabi, may mga anino na gumagalaw sa gilid ng mga mata namin. Kapag titingnan namin kung ano yon, ay mawawala na. Sa una, hindi namin pinansin yung mga nangyayari. Pero nung malapit na yung undas, ay palala na ng palala yung mga nangyayari. At isang gabi habang abala ang buong baryo sa paghahanda para sa undas, ay nakita ko siya. Nasa labas ako noon, naglalaro ng holen sa bakuran namin. Maliit pa ako noon kaya mahilig pa akong maglaro. Tapos ay may narinig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko sa itaas, ay nakita ko yung manananggal na lumilipad papunta sa direksyon namin. Hindi ko alam kung paano ko naisip na si tatay yon, pero alam ko sa sarili ko na si tatay yon. Pareho sila ng itsura. Yung itsura niya nung una siyang nagmanananggal, para siyang adik na adik sa dugo. Yung mga mata niya ay halos tumulo na sa kakalabas sa mga butas ng mata niya. Yung bibig niya ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Yung mga kamay niya ay may mahahabang kuko na may mga dugo pa. Yung mga pakpak niya ay parang sa paniki na may mga sugat-sugat. Yung kalahati ng katawan niya ay may mga bituka pa na nakalawit. Yung mukha niya ay may mga sugat-sugat na. Yung mga sugat ay parang mga sugat na dulot ng gasera. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay alam ko na si tatay yon. Pareho sila ng mukha. Hindi ko na maalala kung ano yung ginawa ko, pero ang naaalala ko ay nasa loob na ako ng bahay at sinisigawan si ate. Nasa kusina si ate noon nagluluto ng pansit. Sabi ko ay may manananggal sa bubong at si tatay yon. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi na si tatay yon, pero siguro ay dahil sa pareho sila ng itsura. Si ate naman ay nagulat din, pero imbis na matakot ay nagalit pa siya. Kumuha siya ng gasera at sinindihan yon.
Tapos ay lumabas siya ng bahay, sinundan ko siya. Nakita namin yung manananggal na lumilipad sa itaas ng bahay namin. Tapos ay unti-unti siyang bumaba. Bumaba siya sa harapan namin. Nakangiti yung manananggal pero yung ngiti niya ay hindi nakakatakot. Parang pilit na pilit. Tapos ay nagsalita siya. Sabi niya ay na-miss daw niya kami. Na-miss daw niya ang pamilya niya. Natawa si ate. Sabi niya ay hindi kami tanga. Alam namin na hindi namin tatay ang kaharap namin. Sabi pa ni ate ay kung ano man ang kailangan niya sa amin ay hindi niya makukuha. Nagalit yung manananggal. Sumigaw siya at sinabing tatay nga namin siya. Tapos ay nagsimula siyang lumapit sa amin. Si ate naman ay sinindihan yung gasera at tinutok yon sa manananggal. Napasigaw yung manananggal at umatras. Tapos ay lumipad siya papalayo sa amin. Biglang nagdilim yung paligid. Pagdilat ko ay nasa ospital na ako. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero nung dumalaw kami sa puntod ni tatay nung undas, ay napagtanto ko na hindi si tatay ang kalaban namin. Ang kalaban namin ay yung manananggal na nagmanananggal kay tatay. Siguro ay ginagaya niya yung itsura ni tatay para takutin kami. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi siya kinatakutan ni ate. Ililigtas ko sana si ate pero nauna na siyang sumugod sa manananggal. Hindi ko na alam yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Sa susunod na undas ay dalawin niyo naman si ate. Ako po si Aling Nena, isang manghihilot. May edad na po ako pero malakas pa rin naman. Kaya ko pa rin maglakad ng malayo. Noong mga nakaraang taon, may napuntahan akong malayong baryo para maghilot. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong pangalan ng baryo na yon. Baka kasi may makapanood ng video na ito at ma-offend. Ang layo ng lugar na yon, halos 2 oras akong naglakad sa kagubatan para lang makarating sa kanila. Pero sabi ko noon, worth it naman kasi kahit maliit lang yung baryo, marami pa rin akong napaghilot doon. Ang dami kong pasyente, halos lahat ng tao sa lugar na yon nagpahilot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi naman ako nagreklamo. Malaki rin yung kinita ko sa kanila. Ang napansin ko lang, halos lahat ng pasyente ko, iisa ang kwento. May bumibisita raw sa kanila tuwing gabi. Isang napakalaking nilalang na may pakpak ng paniki at mahabang dila. Ang nilalang daw na yon ay sumisilip sa kanilang bintana at sinisip-sip ang kanilang mga bituka. Nagigising daw sila at nakikita nila yung nilalang pero hindi sila makagalaw o makasigaw man lang. Parang bangungot ang nangyayari sa kanila. Tapos kinabukasan, masakit ang kanilang katawan. Aswang ang tawag nila sa nilalang na yon. Hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ba ako ng mga tao doon o talagang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. Pero dahil halos lahat ng pasyente ko ay iisa ang kwento, nagduda ako. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong i-record yung mga kwento nila. Kaya tuwing may pasyente ako, kinukuhanan ko ng video yung pagpapahilot ko sa kanila. Tapos tinatanong ko sila tungkol sa aswang na bumibisita sa kanila. Pag-uwi ko sa amin, pinanood ko yung mga video. Doon ko napansin na sa lahat ng video, may mga kakaibang anino na makikita sa paligid. Hindi ko yun napapansin sa mismong oras na kinukuhanan ko ng video yung mga pasyente ko. Pero sa video, kitang-kita yung mga anino. Parang may mga tao na nakatayo sa paligid namin. Nakakatakot. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Ang naisip ko lang, baka may aswang nga talaga sa baryo na yon. At baka pinaglalaruan ako ng aswang na yon, kaya may mga anino na lumalabas sa video. Nakipag-usap ako sa isa pang albularyo na kilala ko. Tawagin na lang natin siyang Aling Belen. Si Aling Belen ay may edad na rin, pero malakas pa rin naman. Siya yung nag-refer sa akin sa baryo na yon. Sabi niya sa akin, may isa pa raw siyang kakilala na albularyo na nakapunta na rin sa baryo na yon.
Tawagin na lang natin siyang Aling Talia. Nakipagkita kami kay Aling Talia. Sabi niya, may mga pasyente rin daw siya sa baryo na yon na nagsasabi na binibisita sila ng aswang tuwing gabi. Pinagtatawanan lang daw niya yung mga pasyente niya noon. Pero nung kinuhanan niya rin ng video yung mga pasyente niya, nakita rin niya yung mga anino sa video. Hindi niya raw alam kung anong ibig sabihin ng mga anino na yon. Pero natakot din siya kaya hindi na siya bumalik sa baryo na yon. Napagdesisyonan namin ni Aling Talia na bumalik sa baryo na yon para kausapin yung mga pasyente namin. Gusto naming malaman kung sino ba ang aswang na bumibisita sa kanila. May hinala kami na baka iisang aswang lang ang tinutukoy nila. At kung ganoon nga, ay baka matulungan namin sila na mapatay ang aswang na yon. Nung bumalik kami sa baryo na yon, kinausap namin yung mga pasyente namin. Isa nga ang description nila sa aswang na bumibisita sa kanila. Manananggal daw na may mahabang dila. Sabi ni Aling Talia, hindi raw manananggal ang bumibisita sa kanila kundi isang tiktik. Pero sabi ko baka manananggal nga dahil sinisip-sip yung mga bituka nila. Nagkatinginan kami ni Aling Talia. Pareho kaming may naisip. Baka kaya nawawala ang mga tao sa baryo na yon ay dahil sa manananggal na bumibisita sa kanila. Ang hinala namin ni Aling Talia, hindi lang nag-iisa ang manananggal na yon. Dahil kung iisa lang siya, ay hindi niya kakayanin na bisitahin ang lahat ng tao sa baryo na yon. Habang tumatagal, ay nararamdaman ko na rin yung presensya ng manananggal na yon. May mga pagkakataon na nagigising ako sa madaling araw. Tapos ay makikita ko na may mga anino sa labas ng bahay namin. Naiisip ko na baka yun na yung manananggal na bumibisita sa mga pasyente ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Natatakot kasi ako na baka pag pinansin ko yon, ay ako naman ang atakihin nila. May isang pasyente ako na nagkuwento na habang natutulog sila ng asawa niya, ay narinig nila na may kumakaluskos sa bubong nila. Pagtingin daw nila sa bintana ay may malaking mata na nakasilip sa kanila. Hindi raw sila makagalaw. Tapos naramdaman na lang nila na may dila na pumasok sa bintana at pumasok sa bibig ng pasyente ko. Sinisip-sip na raw yung bituka niya. Pero hindi siya makagalaw. Hindi rin makagalaw yung asawa niya. Kaya hinayaan na lang nila na sipsipin yung bituka niya. Nung mag-uumaga na ay nakagalaw na sila. Pero yung pasyente ko ay hindi na makabangon. Sabi niya, parang wala na raw siyang laman sa loob. Ang dami pang kwento na halos pare-pareho lang. Marami ang nawawala sa baryo na yon. At ang hinala ko ay biktima sila ng manananggal. May mga kakilala rin ako na albularyo na nawawala sa baryo na yon. Siguro ay nakaharap nila yung manananggal at hindi nila ito nakayanan. Ako na lang ang natitirang albularyo na nakapunta sa baryo na yon. Ang iba ay nawawala na. Nung huling punta ko sa baryo na yon, nagdala ako ng maraming asin, bawang at buntot pagi. Sabi ko sa sarili ko, kung ako naman ang susunod na bibisitahin ng manananggal na yon, ay hindi ako papayag na basta-basta na lang nila akong mapapatay. Manlalaban ako kahit na matanda na ako. At nangyari nga, nagising ako nung madaling araw na yon. May naririnig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko sa bintana, may nakasilip na napakalaking mata. Hindi ako makagalaw. Pero sa isip ko, hindi ako papayag na mamatay ng ganoon na lang. Sinubukan kong igalaw yung daliri ko. At nagawa ko naman, unti-unti kong inabot yung asin na nasa ilalim ng unan ko. Tapos ay binato ko yun sa mata ng manananggal. Napasigaw siya at narinig ko na may bumagsak sa bubong. Nakagalaw na ako. Tumayo ako at kumuha pa ng asin at bawang. Tapos ay lumabas ako ng bahay. Nakita ko yung manananggal na nasa bubong. Nakatingin siya sa akin pero binato ko ulit siya ng asin. Sigaw siya ng sigaw. Tapos ay lumipad siya. Nakita ko na may isa pang manananggal na nasa puno.
pero hindi ko na hinintay na lumapit pa siya sa akin. Tumakbo na ako palayo. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa baryo na yon. Hindi ko na hahanapin pa yung mga nawawalang tao. Malamang ay kinain na sila ng manananggal. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa karanasan ko na yon. Hindi ko alam kung ilang manananggal ba ang nandoon sa baryo na yon. At kung ilan na rin ang mga taong nakain nila. Hello po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Kuya Danny. Mayroon po akong kwento na sana po ay magustuhan ninyo. Naganap ito noong 19 years old ako. Medyo matagal na rin pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag pero sana ay kayo na lang ang bahalang humusga kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Galing ako noon sa Maynila, doon ako nag-aaral. Umuwi ako sa probinsya namin dahil sa libing ng isang kamag-anak. Sa probinsya namin, may isang bundok na tinatawag na bundok ng Halimaw. Hindi ko nababanggitin kung anong bundok yon dahil ayokong makasira sa pangalan ng lugar namin. Pero talagang bundok ng Halimaw ang tawag doon ng mga residente. Kasi nga, may halimaw daw na nakatira doon. Ang bundok na iyon ay may isang lumang simbahan sa tuktok. Walang nakakalam kung sino ang nagtayo noon at kung anong relihiyon ang gumagamit noon. Ang sabi ng mga matatanda, doon daw nagtatago sa araw ang isang manananggal. Kaya manananggal ay dahil may nakakita na raw sa manananggal na iyon. Nakuhanan pa nga raw ng litrato, hindi ko alam kung totoo yon. Pero ang sabi ng mga nakakita ay totoo raw ang manananggal na iyon. Niyaya ako ng kaibigan kong si Lando na akyatin yung bundok. Sabi ko sa kanya baka may manananggal doon. Sabi niya, wala raw manananggal. Kwento lang daw yun ng mga matatanda para hindi akyatin ng mga tao yung bundok. Mukha naman siyang naniniwala sa sinasabi niya, kaya pumayag na rin ako. Sa isip ko, kung may manananggal man doon, ay baka naman sa gabi lang ito lumalabas. Kaya safe kami sa umaga. Pagdating namin sa simbahan, may mga kakaibang simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Pero parang kumikislap sila sa kakaibang enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, basta pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, may kakaibang nangyari sa akin. Nagsusuklay ako sa harap ng salamin. Nakita ko yung refleksyon ng bintana sa likod ko. May nakita akong anino na may pakpak. Napatigil ako sa pagsusuklay at nilingon yung bintana. Walang tao. Paglingon ko ulit sa salamin, wala na rin yung anino. Kinabahan ako noon. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yon. Kinabukasan, niyaya ako ni Lando na umakyat ulit sa bundok. Sabi ko bakit? Sabi niya, gusto lang daw niyang mag-unwind. Sumama naman ako. Pero this time, sinama namin yung isa pa naming kaibigan na si Tony. Si Tony ay dating sundalo. May dala siyang baril at mga kutsilyo, sabi niya, para raw sa paghahanda. Pagdating namin sa bundok, may nakita akong anino na tumatakbo sa mga puno. Hinabol ko yon, ang bilis tumakbo ng anino. Pero hinabol ko pa rin, sa isip ko, yun yung manananggal. Kailangan ko siyang mahuli. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ako tumatakbo, pero napansin ko na nawalan na ako ng direksyon. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Naglakad-lakad ako, pero hindi ko na makita yung daan pabalik sa simbahan. Paulit-ulit lang yung mga puno na nakikita ko. Tapos yung mga bato, parang gumagalaw sila. Yung mga dahon ng puno, nag-iiba ng kulay. Yung lupa, parang umaalon. Takot na takot ako noon. Sabi ko sa sarili ko, baka yun yung kapangyarihan ng manananggal. Nagdadasal ako na sana ay makita ko ulit si Lando.
Habang naglalakad ako, narinig ko yung mga boses nila. Nagtakbuhan kami. Habang tumatakbo, narinig namin yung pagaspas ng pakpak ng manananggal. Lumingon ako at nakita ko siya na lumilipad papunta sa direksyon namin. Napakalaki niya, yung mga boses ay nagmumula sa bibig niya. Sabi ko kay Lando magtakbuhan kami, pero sabi niya hindi raw siya si Lando. Hindi ko na alam kung sino yung kasama ko. Basta takbo lang ako ng takbo. Ramdam ko yung malamig na hininga ng manananggal sa batok ko. May mga bulong na dumadampi sa tenga ko. Tapos yung mga daliri niya halos maabot na ako. Nakarating kami sa tuktok ng bundok. Pero imbes na simbahan ang makita namin, ay isang bangin ang sumalubong sa amin. Nahulog ako sa bangin. Pero nakarating din ako sa mga kaibigan ko. Nagising ako at nakita yung sugat ko sa braso. Nagliliwanag siya sa dilim. Hanggang ngayon ay nandiyan pa rin yung marka na yan. Hindi na nawala. Sabi ng albularyo na tumingin sa akin, minarkahan daw ako ng manananggal. Parang naging pag-aari niya na ako. Kaya kahit saan ako magpunta ay mahanap niya pa rin ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero tanggap ko na lang na hindi ko na maaalis ang markang ito. Ang tanging konsuelo ko na lang ay hindi na ako nakikita ng manananggal na yon. Nung una, akala ko ay panaginip lang yung nangyari sa akin. Pero nung makita ko yung sugat sa braso ko na nagliliwanag sa dilim, ay napagtanto ko na totoo pala ang lahat. Wala akong choice kundi ang tanggapin na totoo nga ang manananggal at iba pang mga kababalaghan. Nung minsang maghalungkat ako sa bahay ng lola ko, ay nakakita ako ng lumang litrato. Nandun yung manananggal kasama yung mga ninuno namin. Napatunayan ko na matagal na palang naninirahan sa barangay namin yung manananggal na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ito pinatay noon. Siguro ay may dahilan sila pero hindi ko na malalaman pa. Dahil sa takot ko ay hindi na ako bumalik sa barangay namin. Hanggang ngayon ay hindi na ako nakakauwi doon. Natatakot ako na baka biglang sumulpot yung manananggal at kainin ako. Kayo na po ang bahalang humusga kung totoo ba yung kwento ko o hindi. Pero sana ay maniwala kayo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay sa nangyari sa akin.